Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umaakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Happy Fiesta po sa ating lahat. Siyempre, hindi lang po pagdiriwang ito dito sa lugar natin sa Quiapo o dito sa ating sa Manila, kundi ang pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Nazareno ay buong bansa nagdiriwang ngayon sa lahat ng simbahan at maging sa iba't ibang dako ng bansa. Kaya sinashout out din natin yung mga deboto natin sa Sydney, Australia, UAE, Canada, Singapore, saan pa bang bansa? Hong Kong, yan sa Europe, at maging sa Milan, Italy, ay nagdiriwang din, at yung iba pa na nakalimutan ko po. Kaya marami ang pagdiriwang natin ito ay pagdiriwang ng buong Pilipino dahil kung saan may deboto ng Nazareno, mayroong kapistahan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya batiin ulit ang mga katabi ng Happy Fiesta. Kapag fiesta, siyempre nakatuon ito sa ating pagpapasalamat sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, hindi lang sa araw na ito, kundi sa buong taon, at nagsasama-sama tayo bilang iisang tinig, isang deboto sa Poong Jesus Nazareno. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Ulit, mahal ka ng Diyos. Yeah. Isa yan sa sinasariwa natin sa tuwing nagtitipon tayo. Bagamat sabi ko nga, araw-araw ipinaparamdam ng Diyos yan sa atin, ipinaparating ng Diyos yan sa atin kung gaano tayo kamahal. Kaya nga, kung pagmamasdan nyo po ulit, napakaganda ng ating ayos sa altar. At ang nakasentro ay ang pag-ibig. Dahil ang Poong Jesus Nazareno ang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At sa tuwing nakikita natin yan, hindi mo dapat kalimutan na mahal ka ng Diyos at hindi mo dapat kalimutan na may nagmamahal sa iyo. Mahal ka ng Diyos ngani. Kasi minsan, kinakalimutan natin dahil nakatuon tayo sa pag-ibig lang ng tao. Na pag minsan, akala natin ay walang nagmamahal sa akin. Kaya mag-i-emote ka na naman, magdadrama ka na naman. Kasi hindi ka minahal ng asawa mo, hindi ka minahal ng anak mo, okay lang yan. Ang importante ikaw,
mahal ka ng Diyos at ang pagmamahal ng Diyos na yan, yan ang magtutulak sa iyo para magmahal. Sabihin nyo nga ulit, mahal ako ng Diyos. Sa taong ito, pinagninilayan natin yung tema na dapat siyang tumaas, tayo ay bumaba. Itinataas at tayo ay binababa. Kailangan makita din natin yung katayuan natin, yung status natin sa buhay. Hindi tayo kapantay ng Diyos. Hindi tayo higit sa Diyos. Tayo ay tao lamang at ang Diyos ang atin pong tinitingala. Ang Diyos ang ating sinasamba, hindi ang tao, lalong-lalo hindi ang ating mga sarili. Kaya habang naglalakbay po ang traslasyon, habang naglalakbay ang imahen, sabi po nila, kakababa lang po ng Ayala Bridge, no? Ayala Bridge. At kaya nga, lagi natin pinapaalala sa mga deboto, nakakailang innovation na rin tayo. Kasi gusto natin ipaalala na ang araw na ito, hindi ito para makilala tayo, hindi ito para makita ang pangapagmumukha natin, kundi para maiparating natin sa mga tao na ito, ang poong Nazareno, ang tanda ng pag-ibig ng Diyos. Pero pinagninilayan ko pa po, ano pa ba ang pwede nating mapagnilayan sa imahe ng Nazareno? Tingnan nyo nga po ulit ang imahe ng Nazareno. Anong forma yan? Anong forma? Uy, sabi ko na, hindi pa kayo nagmamahal eh. Ilang taon na kayong deboto, hanggang ngayon, hindi nyo pa rin ginagawa yung imahe ng Nazareno. Sige, i-refresh ko kayo, ha? Di ba? Yung imahe ng Nazareno, sasabihin yan, kadalasan yan, mga lalaki. Di ba gaganyan yan? Will you marry me? Di ba? Pag ang isang lalaki nagpapahayag ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagmamahal, di ba luluhod yan para iparating na gusto kitang mahalin, gusto kitang paglingkuran, gusto kitang, kumbaga, no, sabi nga, gusto kitang sambahin. Sino dito yung may mga kasamang jowa? Mga kasamang mga jowa. Kaya pala, ang lulungkot ng buhay niyo, wala kayong mga jowa. No? Sa mga kalalakihan dito, sana naman ma-inspire din kayo. Magpakasal na kayo, utang na loob. Nakakailang taon na tayong debosyon, pero hindi ka pa lumuluhod para ialay mo ang iyong sarili. Di ba? Binibigay ang iyong sarili. Ikaw ang aking paglilingkuran. Iaalay ko ang aking sakripisyo, iaalay ko ang aking buong buo sa iyo, tanggapin mo lang ako. At yan ang ginagawa ng Nazareno sa atin. Di ba? Lumuluhod lagi ang Nazareno at inaalok ang kanyang pag-ibig. Mahal kita at mamahalin kita kahit ano paman o ano man na nagawa mo. Mahal kita palagi. Gusto kitang maging palagi ko. Palagi. Di ba? Kaya ang daming nakukuha, di ba? Lumalapit, isa na tayo doon. Isa ka na doon na masulyapan mo ang imahe ng Nazareno, ang naramdaman mo pagmamahal, hindi himala. Ang naramdaman mo pagmamahal. Na yun ang kailangan mo. Pagmamahal. Kasi kapag ang isang tao may pagmamahal sa kanyang puso, kahit gaano kabigat ang krus, kahit gaano kabigat ang problema, kakayanin. Pero di ba, pag ang tao sumuko ng magmahal, ayoko na. Di ba? Binibitawan. Kasama dyan pagbitaw sa responsibilidad. Pagbitaw sa iyong mga dapat gawin. Kasi ayoko na. Kaya nga ipagpasa ng krus, di ba? Sabihin nyo nga ulit, mahal ako ng Diyos. Yan. Pero kung sasabihin ninyo, okay,
Nakakapagod, Father nakakapagod. Naintindihan naman ng Diyos yan. Kaya ang pangalawang, pag makikita mo yung imahe ng Nazareno, di ba? O, bukod dun sa mag-aalok ka ng pag-ibig, di ba? O, ang isa dyan ay, sige, subukan niyo po. Kayong mga nakaupo lang po, no? Tayo nga kayo. Tayo. Sige, tayo kayo. Yan. Tapos, luhod kayo, luhod. Anong pakiramdam? Pahinga, di ba? Sige, upo na kayo. Ginigising ko lang kayo, no? Makatulog na yung iba. Pero di ba, ang imahe ng Nazareno, mabigat kasi, di ba? Mabigat. Masakit nga sa balikat yan eh. Kaya nga kahit yung mga mamamasa natin, di ba, no? Sa pagsubukan yung sumama, kapag aakyat yan, nakakapagod yun, tatapakan ka, o kung ano man. Pagkatapos nun, uupo yan, mapapahinga. Ang imahe ng Nazareno, kaya rin tayo nandito, di ba? Wala ngang pasok eh. Dineclare na rin ng presidente, walang pasok. Kasi yung pagluhod ay isang uri ng biyaya ng pahinga. Sabihin niya nga ulit sa katabi ninyo, magpahinga ka. Di ba? Pahinga lang naman eh, pahinga. Napapahinga ang Nazareno. Ba't nanatili ba siyang nakaluhod? Di ba tumayo? Hanggang doon sa Kalbaryo, hanggang ipako siya sa krus. Nagpahinga. Kaya huwag mo rin pagkaitan ang iyong sarili ng pahinga. Kaya kayo madalas pumupunta dito, 'di ba? Sa dami ng responsibilidad, sa dami ng problema ninyo sa bahay, sa pamilya, sa trabaho, pag pumupunta ka dito, 'di ba nagpapahinga lang tayo ng kaunti. Gaya ngayon, mamaya pagkatapos ito, babalik kayo ulit. Kung ano man ang trabaho ninyo, ano man ang gawain ninyo sa bahay, gagawin nyo ulit yan. Kasi magandang napapahinga at umihinto para mapaalalahanan tayo na baka ang taas-taas na ng tingin ko sa sarili ko. Baka ang yabang-yabang ko na. Baka ang pride-pride na. Dapat nga, di ba, ibinababa yung pride. Yung maganda rin, pinapaalala natin, pinaparating natin, no? Maraming mga tao ang believe sa kanilang sarili, ang taas ng tingin sa sarili. Marami dyan, mga politiko. Yeah. Bata pa ako, nandiyan na. Kasi naniniwala sila, kami ang tagapagligtas ng bansang Pilipinas. Tingnan mo hanggang ngayon, nandiyan dyan, ayaw pa nga magpalit eh. Yung iba, kinamamatayan na lang. Pero alam nyo, ang katawan natin, kusang bumababa din. Tingnan nyo yung mga senior natin dito sa paligid. Dati straight body kayo, no? Ang taas ng tingin, yabang-yabang nyo, Ayaw nyo magpahinga ng trabaho, Kaya kahit oras sa Diyos, ayaw nyong ibigay, Kasi gusto kong kumita. Unti-unti, di ba, kumukuba na siya. Ganyan. Hanggang siya, ganyan na, di ba? Kaya hinay-hinay. Di ba? Hinay-hinay. Hindi madamot ang Diyos at hindi tayo pinagdadamutan ng Diyos. Kaya wag mo din pagdamutan ng iyong sarili ng tamang pahinga. At diyan, mas malalaman mo kung tama pa ba ang aking pagmamahal? Tama pa ba yung aking ibinibigay? O baka sumusuko na rin ako. Ulitin ko po kahit kailan, hindi tayo sinusukuan ng Diyos at kahit kailan, hindi niya tayo aalisan ng pagkakataon na mahalin din natin siya. Pero isang malinaw, mahalin mo man o hindi ang Diyos, mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat.